Narinig nila bigla ang malakas na tunog ng kampana na nangangahulugan dumating na ang panauhing kanina pa nila hinihintay. Mauhuli na pala ako. Pero sasabihin ko ito sa'yo, Mang Rigor. Di matitiis ni Sarum ang isang tamad na lingkod na gaya ni Javier. Marami siyang dapat ipaliwanag sa akin pag-uwi niya. Saad ni Haring Jericho bago umalis. Sa bagay na yan tayo sigurado, kamahalan. Napakamot na lang sa ulo si Mang Rigor nang sundan ni Haring Jericho palabas ng kwarto. Habang malapit na sila sa Valley of the Fallen Kings, tumigil saglit sa paglalakad si Noel upang ibalik ang mansanas kay Javier at sinabing hindi niya na ito gusto. Nagtataka naman si Javier sa kakatuwang inasal ni Noel. Hindi niya maintindihan ito. Masakit lang siguro ang braso mo, tama? Inisip ni Javier na baka nagsawa lang itong ngumuya kaya niya ito nasabi. Pero umiling si Noel at nanatiling tumayo na parang tuod sa bukana ng Valley of the Fallen Kings. Nagduda si Javier kaya nilapitan niya si Noel. Nang makalapit ay dito niya napansin na bahagyang nanginginig ang katawan nito. Anong problema? Kailangan na natin puntahan ng kapatid mo. Medyo natakot at tila na-hesitate si Noel. Ngunit binaliwala lang ito ni Javier dahil malamang na nag-aalala lang ito sa kapatid na babae. Noong huli mo siyang nakita, gaano na siya kalala? Tanong pa ni Javier. Sabi ko sa'yo, halos nag-aagaw buhay na siya. Sabay tinalikuran si Javier at inabot ang mansanas sa kanya. Ayoko na niyan. Dito na naramdaman ni Javier na may mali sa nangyayari. Ngunit sumunod pa rin siya kay Noel kahit alam niya na kaduda-duda na ang ikinikilos nito ngayon. Samantala, kinuha naman ni Raya ang note na iniwan ni Reyna Michelle sa ilalim ng mga ugat ng malaking puno. Binasa niya ito ng mabilis at sumilay sa labi ang nakakalokong ngiti. Pagpasok nila sa Valley of the Fallen Kings, narinig ni Javier ang isang sanga na pumutok sa di kalayuan at di nagtagal, napansin niya ang mga bandidong nagpapatrolya sa malapit. Nagtago kaagad si Javier sa likod ng isang puno at tahimik na tinawag si Noel sa pamamagitan ng kanyang telepathy. Noel, tumigil ka! May mga tulisan! Sinubukan niyang bigyan ng babala si Noel, subalit patuloy pa rin itong naglalakad na parang walang naririnig. Pambihira! Magtago ka na! Ngunit tuloy-tuloy lang sa paglalakad si Noel. Dahil dito, napilitang lumapit si Javier at mabilis niyang hinila ang kamay ni Noel para magtago. Anong ginagawa mo? Takang tanong ng binatilyo. Shh! Tahimik! Dito na nakita ni Noel ang mga tulisan na naglalakad sa ibabaw ng trench malapit sa kanila. Marami ang mga ito at may bitbit silang mga sandata. Narinig mo ba ang sinabi ko? Bulong ni Javier. Hindi, wala. Sagot ni Noel na takot na takot. Dito tuloy nakumpirma ni Javier na hindi tunay na druid si Noel at ang kanyang tattoo sa kamay na siyang simbolo ng mga druid ay malamang gawa-gawa niya lamang. Bagaman hindi sigurado si Javier kung pati ang sakit ng kapatid ni Noel ay inimbento lang din, nais pa rin sumama ni Javier para malaman ang totoong motibo ni Noel kung bakit siya dinala sa lugar na ito. Salamat. Iniligtas mo ang buhay ko. Nagpasalamat si Noel sa pagliligtas sa kanyang buhay. Pwes, hindi pa sa ngayon. Umiling si Javier na tila sinasabing hindi pa sila ligtas. Tinulungan niyang tumayo si Noel. Matapos nito, sinabi niyang kailangan na nilang magmadali upang maaga nilang marating ang kapatid nitong babae at magamot ito agad. Halika na. Kung mas maaga tayong makakarating doon, may mas tsansang mabuhay ang kapatid mo. Wika pa ni Javier at naunang naglakad kay Noel na bahagyang natatakot pa rin dahil sa presensya ng mga bandido. Samantala, nagtipo naman ang grupo ni Haring Jericho sa pamamagitan ng triangle formation mula sa hagdan ng main square upang salubungin at malugod na batiin si Sarum kasama ang kanyang mga tauhan na pawang mga nakasakay sa kabayo, dala ang kanilang mabibigat na mga sandata at nakasukbit lamang sa kanilang kabayo.
Kasama ni Haring Jericho si Mang Rigor sa pagsalubong na nakatayo lamang sa gilid ng hagdanan upang magbigay payo kay Haring Jericho. Samantalang ang asawa naman niyang si Reyna Michelle ay nakatayo sa balkonahe na tahimik na pinapanood ang ikalawang pagtutuos ni Sarum at Haring Jericho. Huminto ang grupo ni Sarum nang sumapit sa plaza kung saan nanatili lang na nakaupo si Sarum sa kanyang kabayo kasama na ang kanyang mga tauhan upang obserbahan ang pangkat ni Haring Jericho na seryoso lang na nagbabantay sa kanila. Sinabi ni Sarum na sa huling sandaling nasilayan niya si Haring Jericho, siya ay 10 taong gulang pa lamang, kung saan noong mga panahon na iyon ay gumagawa na ng isang paligsahan si Haring Argo bilang karangalan sa kanya. Ngunit taas noong sumagot si Haring Jericho na hindi na siya yung batang nakilala niya at siya ngayon madalas na makilahok sa mga sarili niyang torneo, bagay na ikinatuwa naman ni Sarum at sinabing masisiyahan siya sa paglalagay kay Haring Jericho sa isang pagsubok. Nainsulto ang mga kabalyero matapos hindi ikatuwa ang tabas ng dila ng pinuno. Subalit pinigilan sila ni Haring Jericho at pinayuhang manatiling kalmado hanggat di pa nakikita ang katapusan ng amyenda. Huwag kayong mag-alala. Ang ibig sabihin lamang ng aking mga kabalyero ay lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, Sarum, mula sa malugod na pagtanggap sa aming imbitasyon at pagpaparangal sa aming palasyo mula sa kanyang presensya. Tinatanggap ka namin, 10 ng iyong magigiting na mga mandirigma na may paggalang at pagkakaibigan. Lintaya pa ni Haring Jericho matapos sa pulahin ng umaalab na tensyon sa pagitan ng kanyang mga kabalyero at sa magigiting na mga tauhan ni Sarum. Ako'y nagkamali ng inakala sa iyo. Talagang marunong kang kumilatis sa mga nangyayari sa paligid, hindi tulad ng iyong ama na tanging paligsahan lang mahalaga. Sa bagay na yan, nalulugod akong magkita tayong muli, Batang Hari. Ani ni Sarum na may bahid pa rin ng pangiinsulto, subalit ipinagkibit balikat na lamang ito ni Haring Jericho at nanatili sa propesyonal na adhikain. Gaya ng sinabi ko, lumalaban ako sa sarili kong mga paligsahan. Matigas na sabi ni Haring Jericho na makikita ang mataas na kumpiyansa sa sarili. Pwes, makikita natin yan. Pagak na tumawa si Sarum habang matalim na nakatitig kay Haring Jericho ang kanang kamay ni Sarum na si Albin. Nakasuot ito ng full armor at tila hindi makapaghintay sa laban. Napansin din ito ni Haring Jericho at naniwala siya na baka ito na nga ang batang kinupkop noon ni Sarum. Sa ilang oras na paglalakbay ay sa wakas, narating din ni Javier at Noel ang pusod ng Valley of the Fallen Kings, ngunit wala silang anumang nadatnan sa lugar liban sa mga tuyong punong kahoy sa paligid. Walang kapatid na babae si Noel na dapat gamutin ni Javier dahil ito ay gawa-gawa niya lamang upang magkapera. Ang totoo ay inutusan siya ni Raya na dalhin si Javier papunta dito para mapahiwalay siya sa tabi ni Haring Jericho upang maayos na maisagawa ni Reyna Michelle ang kanilang binabalak laban kay Haring Jericho. Malakas kasi ang paniniwala ni Reyna Michelle na natuklasan na ni Javier ang sabwatan nila ni Raya. Naniniwala siya na malaking balakid ito sa plano nila kaya naman naghatid siya ng liham para ipaalam na si Javier ay naglalakbay sa Valley of the Fallen Kings kasama ang manggaganso na si Noel. Lahat ng ito ay mag-isang pinlano ni Reyna Michelle upang mawala na sa kanilang landas ang sagabal na si Javier. Gayunpaman, bagaman napapansin ni Noel na mukhang nakakahalata na si Javier, ay umarte pa rin itong normal para akayin si Javier papunta sa batuhan kung saan naghihintay lamang si Raya na nagtatago sa matabang puno at nagmamasid sa kanilang mga kilos. Nandito na tayo. Nasa kabilang gilid lang siya ng mga punong yun. Sabay tinuro ni Noel ang mapunong bahagi sa dulo. Kasunod nito ay biglang bumagal ang mga hakbang ni Noel na siyang ipinagtataka ni Javier. Anong meron? Tanong pa ni Javier sa balikat at lumapit sa mga puno. Sinuri niya ito ngunit wala siyang nadatnang tao na nagtatago sa lugar.
Maski gamit ay wala siyang nakita. Wala namang tao rito. Bakit mo ako dinala dito? Ano ito? Galit na sabi ni Javier nang harapin si Noel. Patawarin mo ko. Ang totoo, gawa-gawa ko lang ang bagay na yun. Pero maaari ko sa iyong ipaliwanag ang lahat bago mo ko husgahan. Pakiusap ni Noel na halos maiyak na sa pagsisisi. Lumapit si Javier at galit na hinawakan ng mga braso ni Noel. Alam kong hindi ka druid! Sabay hinatak ni Javier ang manggas ni Noel na inihayag na ang simbolo ng druid sa kanyang kamay ay isang peke at madaling nawawala. Umamin ka! Sino ka? Galit na tanong ni Javier, ngunit nagulat si Noel nang lumitaw si Raya buhat sa likuran ni Javier. Dahil dito nakaramdam ng mabigat na presensya si Javier, subalit bago pa siya makalingon ay nirambo na siya ni Raya sa pamamagitan ng itim na mahika. Sa isang kumpas lamang ng kamay, tumilapon si Javier papunta sa batuhan at nawalan agad ng malay matapos tumama ang kanyang ulo sa matigas na bato. Natakot si Noel sa nangyari na hindi agad nakaimik. Ngumiti si Raya. Mabuti ang ginawa mo. Alam kong hindi ito magiging mahirap. May kahinaan si Javier para sa mga ganitong bagay. At ito ang kahinaan niya. Lumapit si Raya kay Noel at hinihagis ang isang pitaka na puno ng mga barya. Lalo na ang mga druid. Huminga ng malalim si Noel. Bakit mo yung ginawa sa kanya? Tanong ni Noel na tila nakokonsensya sa kalunos-lunos na nangyari kay Javier. Dahil madalas na nakikialam si Javier sa mga plano ko, simula pa noong ako'y nasa palasyo pa. Niyuko ni Raya ang ulo upang tingnan si Javier na nakahandusay na parang baboy sa batuhan. Unti-unting dumaloy sa likod ng ulo ang malapot at malagkit na pulang likido. Ang sakit siguro ng nararamdaman mo, pero matutuwa ka sa pagdating ni kamatayan sa'yo. Binuksan ni Raya ang isang bote at binuhos ang itim na likido sa bibig ni Javier. Sinipa pa niya ito pababa ng burol. Bumagsak ang mahinang katawan ni Javier sa madamong lupa. Dahil dito, napasugod si Noel sa bangin para silipin si Javier. Papatayin mo talaga ang hari? Tanong pa ni Noel. Pigilan mo ang iyong dila kung ayaw mong hilahin ko yan. Walang makakaalam nito kahit sino. Nakakalimutan mo na may natitira pa akong ilang patak. Pagbabanta ni Raya kay Noel bago nilisan ang lugar. Tumingin si Noel kay Javier pagkatapos ay nagpasya na rin siyang umalis. Kinagabihan, nagdaos ng maliit na salo-salo si Haring Jericho sa banquet hall para sa malugod na pagtanggap kay Sarum sa kanyang kaharian. May 2 lamesa na hiwalay sa harapan nila na siyang pinagpwestohan ng mga tauhan ni Sarum. Samantalang ang mga kabalyero naman ay nasa isang lamesa kung saan tahimik lang din na kumakain, ngunit nanatili pa ring nakamasid ang mga paningin sa mga tauhan ni Sarum. Nakaupo si Sarum sa bahaging kaliwa ni Haring Jericho, habang nakaupo naman sa kanang bahagi si Reyna Michelle, kung saan tahimik lang nitong pinakikinggan ng pag-uusap ng 2 lider ng malaking kaharian sa may tangway ng Mercia. Direktang tinanong ni Haring Jericho ang tungkol kay Raya dahil marami ang kumakalat na balita na si Sarum ang nakapulot kay Raya simula nang mawala ito sa nakalipas na 3 taon. Direktang inamin naman ito ni Sarum pero inilarawan nito si Raya tulad ng isang iniingatang hayop. Sinabi niya na hindi totoo ang kumakalat na kinukupkup niya si Raya para gawing isang sandata, kundi ikinulong niya ito mula sa ilalim ng kanyang kastilyo. Ipinaliwanag niya na kinuha niyang pain si Medusa upang mahuli si Raya. Ayon sa kanya ay pinilit ni Raya na ibigay ang sarili para sa kapakanan ng dragon at ikinulong silang 2 sa loob ng 3 taon sa isang malalim na hukay. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang balon ay naging napakaliit na para kay Medusa na unti-unti nang humahaba at lumalaki na animoy isang taong nagkakaroon ng sariling kamalayan.
Dahil dito, nahabag ang loob ni Haring Jericho at nakaramdam ng awa para kay Raya dahil sa mapait na sinapit nito sa mga nakalipas na taon na wala siya sa palasyo. Ngayon lamang niya napatunayan kung gaano katindi ang mga naranasang hirap ng kanyang kapatid. Pakiramdam ko marami tayong pagkakatulad. Marami tayong kakampi at kaibigan. At kaaway din. Saad pa ni Haring Jericho, ngunit nalulungkot ito sa kwento ni Sarum. Pangkukulam ba ka mo? Diretsahang saad ni Sarum. Ngunit may mga chismis na ginagamit mo raw si Raya para mapasuko ang ilang mga taong nag-aaklas laban sa'yo. Totoo ba? Wika ni Haring Jericho. Nakuha kaagad nito ang atensyon ni Reyna Michelle. Napangiti bigla si Sarum. Hindi siya dapat katakutan. Tulad ng sabi ko, iningatan ko siya na parang hayop. Tugon ni Sarum. Mukhang medyo nabalisa si Haring Jericho at na-curious ng kaunti. Paano mo nga pala siya nahuli? Isa na siyang ganap na mangkukulam. Isang mataas na saserdote. Diba sabi mo may alaga siyang dragon? Seryosong tanong ni Haring Jericho dahil sumagi sa isip niya ang puting dragon na naengkwentro nila noon sa ilalim ng kastilyo ni Rohan. Ang bawat tao ay may kahinaan at madali kong nakita ang kahinaan niya kahit na isa siyang mataas na saserdote. Isang batang dragon ang kasama niya noong panahong matagpuan namin siya. Ang pag-ibig niya sa nilalang na yun ang nagdulot sa kanya ng paghihirap ng higit pa sa inaakala niyang imposible. Ngunit ito hindi naging mahirap para sa akin dahil alam kong hindi siya mangangahas na gumamit ng mahika laban sa akin. Inumpisahan kong hulihin ng dragon pagkatapos ay ginawa ko siyang pain para mahuli si Raya. Hindi siya makagawa ng anumang hakbang laban sa akin dahil ang kanyang minamahal na nilalang ay tiyak na malalagi sa panganib kapag sinubukan niya akong kalabanin. Napangisi si Sarum. Tumingala lang si Haring Jericho. Naramdaman ni Sarum ang tila mabigat na emosyon ng batang hari. Nakakahiya. Lahat ng kapangyarihang iyon, lahat ng kagandahang iyon, iniwan niya. Kinalimutan lahat para lamang sa isang malaimpyernong libingan. Sumagi bigla sa isipan ni Sarum kung paano naghirap sa kamay niya si Raya sa pagkakakulong nakasama si Medusa. Tumingin si Sarum kay Haring Jericho na nanatiling nakatingala. Napaiwas tuloy ng tingin si Reyna Michelle kay Sarum. Pati siya ay apektado din sa naranasang hirap ni Raya sa kamay ng isang malupit na pinunong si Sarum. Isa kang malupit na leader, Haring Sarum. Naiwika lang ni Haring Jericho nang bumaling uli sa malupit na pinuno. Pagdating sa pangkukulam, dapat tayong magkaroon ng isang pusong bato. Ngunit hindi naman ako naging isang taong walang awa. Nakatakas din si Raya sa isang di inaasang pangyayari. Ngunit hindi na ako magiging tanga muli sa oras na magkita kami ulit. Hindi naman sa nasayang ang oras niya sa akin. Habang lumalaki ang dragon, lumiliit din ang hukay. Unti-unting napilayan at namilipit ang nilalang. Sa gabi ay maririnig mo ang mga iyak nito. Mas nakakadurog pa ito sa puso kaysa kay Raya. Mahabang pahayag ni Sarum. Dahil dito, hindi na kinaya ni Reyna Michelle ang naririnig at napatayo na ito. Nagtaka naman si Sarum sa ikinilos ng Reyna. Sana mapatawad mo ko, Haring Sarum, kung mauuna na ako sa inyo. Magandang gabi. Sana nagustuhan niyo ang pagkain. Wika ni Reyna Michelle. Nagbigay naman ng pahintulot si Sarum kaya nakangiting umalis si Reyna Michelle. Hindi na siya pinigilan ng asawa sa pag-aakalang dederecho na ito sa kanilang silid para matulog. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, lumabas ng kastilyo si Reyna Michelle sakay ng isang itim na kabayo upang makipagkita muli kay Raya na naghihintay sa kanya sa loob ng kagubatan. Pagdating sa kakahuyan,
Bumaba sa kabayo si Reyna Michelle at naglakad papunta sa masukal na bahagi kung saan habang nagpalinga-linga siya sa paligid ay biglang lumitaw si Raya sa likuran niya. "Mahal na ginang." Sambit ni Raya na ikinagulat naman ni Reyna Michelle. Napangiti ito at nagyakapan sila. "Ano na ang nangyari kay Javier? Kamusta siya?" Tanong ni Reyna Michelle matapos bumitaw ng yakap kay Raya. "Namatay siya, kasama ng lahat ng nalalaman niya." "At ano naman ang balita sa hampas lupang si Sarum? Nasilayan mo rin ba ang nakakainis niyang ngiti?" Balik tanong ni Raya. "Naghahapunan siya kasama si Jericho habang tayo ay nag-uusap sa mga oras na ito." Tugon ni Reyna Michelle. "Kung gayon, kailangan natin mag-usap na mabilis. Hindi natin pwedeng hayaan na makapag-alyansa ang Amata at Terra Veda. Ilalagay nito ang trono ng hindi ko maaabot magpakailanman." Galit na wika ni Raya. Umiling si Reyna Michelle at napabuntong hininga. "Ano ba ang pinagkakaabalahan mo?" Usisa ni Raya. "Si Sarum, tama ba magtiwala tayo sa ganoong tao? Wala na bang ibang paraan?" Saad ni Reyna Michelle. "Hindi mo ba nakikita kung gaano kaperpekto ang planong ito? Mabigat ang reputasyon ng taong gaya ni Sarum. Walang mabagsik na mandirigma ang 5 kaharian maliban kay Sarum. Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Haring Jericho laban kay Alvin kung lalaban niya ito sa isang duelo." Paliwanag ni Raya. "Sigurado kang papayag siya?" Tanong pa ni Raya. "Nakakalimutan mo kung gaano ko kakilala ang lalaking ito? Sa loob ng 3 taon, siya lang ang boses na naririnig ko. Kilala ko si Sarum. Alam ko ang pagnanasa niya sa kapangyarihan. Hindi niya tatanggihan ang iyong alok. Iisipin niyang kaya kanyang kontrolin, pero magtutuos siya nang wala ako." Mahabang paliwanag ni Raya. "At paano pag namatay na si Jericho?" Ngumiti si Raya. "Bubuksan ng mga kabalyero ang sarili mong pintuan at gagawin ka nilang reyna." Wika ni Raya. Napangiti naman si Reyna Michelle at tila na-excite pa ito. "Pero dapat may pangako ka sa akin na dapat mong tiyakin na ang mga huling sandali ni Sarum sa mundo ay puno ng paghihirap." Dagdag pa ni Raya. "Ito ay magiging kasiyahan ko." Tugon naman ni Reyna Michelle at bumalik na siya sa palasyo upang simulan na ang pagkumbinsi kay Sarum na makipagsabwatan sa kanya. Plano nilang gamitin si Sarum para paslangin si Haring Jericho sa mismong araw ng paglagda sa usaping alyansa. Pagkatapos nito ay tatapusin naman ng mga kabalyero si Sarum sa pagpatay niya sa hari at gagawing reyna si Michelle upang makamit ang pinakamataas na posisyon sa trono na siyang hahawak sa buong Terra Veda. Ipinangako rin ni Reyna Michelle kay Raya na ang mga huling sandali ni Sarum ay magiging masakit at mapupuno ng paghihirap kumpara ng ginawa sa kanya noong mga araw na nakakulong siya sa ilalim ng kastilyo. Kinaumagahan, nagising bigla si Javier na nanghihina at sugatan. Sinubukan niyang pagalingin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mahika, subalit nabigo siya sapagkat hindi niya maikilos ang kanyang mga kamay dahil sa paralisado niyang katawan dahilan sa nakakalasong gamot na ipinainom sa kanya ni Raya kahapon. Isa iyong uri ng nakalalasong gamot na kayang paralisahin ng katawan ng tao at unti-unti itong hayaan na mamatay. Kahit anong subok pa ni Javier na gamitin ang sariling mahika ay napipigilan ito ng gamot ni Raya kung kaya't dahil sa labis na pagpupumiglas ay bumula ang kanyang bibig at may lumabas na itim na likido mula sa sugat ng kanyang binti na nakuha niya sa pagkahulog sa bangin hanggang sa mawalan siya ng malay pagkatapos niyon. Samantala, napabalikwas naman kaagad ng bangon si Mang Rigor sa kama mula sa masamang panaginip at mabilis na napatingin sa lamesa, ngunit nalungkot siya nang makitang wala pa rin si Javier. Ni hindi man lang nagalaw ang hapunang inihanda niya kagabi para sa pamangkin.
Pumunta siya sa silid upang i-check ang kama ni Javier, ngunit nadatnan niya itong malinis at maayos. Dahil dito, napaupo sa panghihina si Mang Rigor sa gilid ng kama dahil sa labis na pag-aalala dahil baka posibleng nagkatotoo ang kutob niya na may masamang mangyayari kay Javier kapag itinuloy niya ang misyong iyon. Masyadong delikado ang lugar na pinuntahan niya dahil sa mga bandidong naglipa na, kaya yun marahil ang naging dahilan kaya hindi na ito nakabalik pa sa bayan. Habang tinutulungan siyang magbihis ng kanyang asawa, hindi maiwasang isipin ni Haring Jericho si Javier dahil di niya pa nakikita ito simula pa kahapon. Nag-alala tuloy din siya na baka may nangyari ng masama kay Javier sa loob ng kakahuyan. Ngunit tiniyak naman sa kanya ng asawa na nasa maayos na kalagayan si Javier at hindi siya dapat mag-alala dahil malamang kailangan lang nito ng panahon upang magpahinga sa labis na trabaho. Bagaman nauunawaan ni Haring Jericho ang mga sinabi ni Reyna Michelle, hindi niya pa rin maiwasang mangamba. Pakiramdam niya ay may hindi tamang nangyari o kaya nilapa na ng mabangis na hayop si Javier habang ito ay namumunot ng mga halamang gamot. Bahagyang natawa man, sinubukan pa rin ni Reyna Michelle na burahin ng mga alalahanin ng mister at sinabing dapat hayaan niya na lamang na magsaya si Javier para sa kanyang sarili. Ano nga palang nangyari doon sa isang damit ko? Parehiyatang may nagpunit. Pagtataka ni Reyna Michelle, napalunok ng laway si Haring Jericho at iniba ang usapan. Alam mo, mas magaling ka rito kaysa kay Mang Rigor. Daig pa niya ang bata magbihis. Sambit ni Haring Jericho. Ako'y dating utosan, nakalimutan mo na ba? Saad ni Reyna Michelle at sinukob sa asawa ang chest plate nito. Ngunit higit ka pa riyan. Hinigpitan ni Reyna Michelle ang strap ng chest plate kaya napaigik si Haring Jericho. Huwag kang gumalaw. Saway ni Reyna Michelle. Aray! Gusto ko yatang bumalik na si Javier. Nasaan na kaya siya? Hindi kaya pinagtataguan niya lang ako dahil hindi ko siya binigyan ng pahinga? Ani ni Haring Jericho. Hindi ka dapat mahirapan sa kanya. Wika ng Reyna. Medyo nag-aalala lang ako, kaya hindi ko maiwasang isipin na baka may nagsabi sa kanyang umalis. Tura ni Haring Jericho kaya medyo kinabahan si Reyna Michelle. Malamang na nasobrahan siya sa trabaho. Minsan lang siguro, hayaan mo siya magpakasaya. Tugon ng Reyna. Marahil nga tama ka. Sambit ni Haring Jericho. Bukod dito, merong kamahalagang bagay na dapat ipag-alala. Iyon muna ang dapat mong isipin kaysa isang bagay. Makahulugang wika ni Reyna Michelle habang lihim na nakangiti sa likuran ni Haring Jericho. Ayan, tapos na. Umarap siya sa asawa nang matapos niya itong sukuban ng mga baluti at abutan ng espada. Makalipas ng ilang sandali, pinapanood ni Sarum ang pakikipaglaban ni Haring Jericho sa isa sa kanyang mga tauhan na si Alvin, ang pinakamahusay na mandirigma ni Sarum. Sa pag-uumpisa ng kanilang laban, sinusukat pa lang ni Haring Jericho ang kakayahan ni Alvin, subalit habang lumilipas sa mga segundo, medyo nahihirapan siyang i-escalate si Alvin sa paraang laban na gusto niya. Masyado itong mabilis at malakas kaya hindi makasabay si Haring Jericho. Natatawa na lamang si Sarum habang nagbabalat ito ng mansana sa gilid ng kanyang tolda. Pinapanood din sila ni Reyna Michelle mula sa bintana at ngumingiti sa mga pagtatangkang ginagawa ni Haring Jericho na igupo si Alvin. Subalit kahit anong pilit niya ay hindi siya makasabay sa galaw ng amatero. Kakaiba kasi ang estilo ng pakikipaglaban ni Alvin dahil mismong si Sarum ang nagturo para mahasa ito. Nakasuot ng makapal na armor si Alvin, nakatakip pa mukha nito na gawa sa bungo ng hayop. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng iba't ibang matitigas na bagay na siyang pumoprotekta sa kanya. Bitbit niya ang sandata na yari sa matibay na buto ng hayop na kayang makipagbanggaan sa kampilan ni Haring Jericho.
Masyado nitong pinapahirapan si Haring Jericho mula sa mabibilis na kombinasyong ginagawa niya. Sunod-sunod na taga at hiwa ang pinamalas nito kay Haring Jericho na bahagyang napapaatras mula sa mabibigat na atake niya. Tinanggal ni Alvin ang takip sa mukha niya. Nasa gilid lang ang lahat ng mga tauhan at kabalyero bilang pagrespeto at paggalang sa duelo ng dalawang mandirigma. Subalit magkagayon pa man, bahagyang napapahanga din si Haring Jericho mula sa husay na ipinapakita ni Alvin, kaya bahagya rin siyang ginaganahan sa kanilang laban. Dahil sa itinagal-tagal na pakikilahok niya sa torneo, ngayon lamang siya nakaharap ng isang taong higit pa sa kakayahan niya. Bumubuga ng napakabilis na espadahan ng dalawa kaya nagkakalansingan sa lakas ng banggaan ng magkabilang sandata. Parehong naglalaho sa bilis ang dalawa habang nagpapalitan ng malakas at mabibilis na mga taga-tiwa. Lumiliwanag na lang ang bawat blades ng sandata at nag-iiwan ito ng mga guhit sa ere at sa bawat kumpas ay tila sumasabog ang hangin sa tindi ng impact ng bawat salag ng atake. Tila sunod-sunod na naglalaho ang dalawa. Parehong mabibilis sa pag-ilag at pag-atake. Parehong eksperyensyado sa labanan ng mga sandata. Naghiwalay ang dalawa nang magbanggaan muli ang kanilang mga sandata. Namangha at pawang napapanganga na lang ang mga taong nakapaligid sa training grounds habang si Sarum ay relax lang at tila hindi napapabilib sa bilis na mga kilos ng batang hari. Halatang may kulang pa sa kanyang estilo para maabot ang liksi at bilis ng kanyang ipinagmamalaking tauhan. Sabay sumugod ang dalawa, subalit mas mabilis na naglaho si Alvin matapos itong tagain ni Haring Jericho. Gumulong siya sa lupa at lumitaw sa likod ni Haring Jericho. Napangiti tuloy si Reyna Michelle na nanonood pa rin ng laban sa may bintana ng silid nito. Ang bilis niya! Bulong ng batang hari. Lumingon siya para harapin si Alvin, subalit mabilis uli na naglaho ang mandirigma. Hinanap ito sa paligid ni Haring Jericho. Ah! Nalaslas ang likod ni Haring Jericho, ngunit sa kabutihang palad ay naka-full armor ito kaya walang sumirit na dugo palabas sa kanya. Naglaho muli si Alvin pero sinabayan siya ni Haring Jericho. Ilang taga ang nailaga ng batang hari. Subalit mas bumilis pa ang pag-atake ni Alvin hanggang sa hindi na makita pa ni Haring Jericho ang lahat ng direksyon ng sandata nito. Kumumpas sa iba't ibang direksyon ng sandata ni Alvin at parang ginutay-gutay ang katawan ni Haring Jericho. Halos hindi na nasundan ng mga mata kung saan nagmumula ang mga atake sa bilis ng mga kilos ng mabagsik na mandirigma. Pinilit ni Alvin na mapaluhod si Haring Jericho upang maagang matapos ang laban at naghanda para sa isang nakamamatay na suntok. Animoy sumalo ng martilyo si Haring Jericho nang tumama sa mukha niya ang matigas na kamao ni Alvin. Patalikod na napaluhod si Haring Jericho na hilong-hilo matapos tumabingi ang kanyang ulo. Pagkatapos nito ay tinutukan siya ni Alvin ng sandata sa leeg. Dahil dito, ang mga kabalyero ng Terra Veda ay bumunot ng kanilang mga espada at inihanda naman ng mga mandirigma ni Sarum ang kanilang mga sibat. Napatingin si Alvin kay Sarum na nagtaas ng isang kamay upang tumigil siya. Lumayo si Alvin sa napaluhod na batang hari kaya agad na kumalma ang mga kabalyero at binalik ang kanilang mga espada sa scabbard nila. Nilapitan ni Sarum si Haring Jericho na halatang hindi masyadong nasisiyahan sa kanyang pagkatalo laban sa mandirigmang si Alvin. Huwag kang mag-alala, sa kabila nito lumaban ka pa rin ng buong tapang. Wika ni Sarum na may bahid ng panunuya. Tumayo naman si Haring Jericho at sinukbit ang kampilan sa scabbard niya. Ang iyong mandirigma na may hawak na isang kakaiba at natatanging espada ay mas mahusay kaysa sa sino mang mandirigmang nakilala ko sa torneo. Mataas na papuri ni Haring Jericho sa tauhan ni Sarum. Ako mismo nagsanay sa kanya. Baka isang araw, turuan din kita. Nakangising aso ni Sarum. Salamat.
Ikararangal ko yun. Tinapik ni Sarum si Haring Jericho sa balikat at umalis na. Mukhang natuwa si Haring Jericho sa nangyari. Napaisip naman sandali si Reyna Michelle matapos mapanood ang laban. Saka itong ngumiti na lumabas ng silid para salubungin si Sarum.